Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Anong Latest. Alright, sa mga hindi pa po na-subscribe sa channel ni Anong Latest, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, humanda na ang China, Amerika nagbabala na, XPRRD hindi sinuko ang West Philippine Sea. Alamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Commitments nito sa Japan at sa Pilipinas, kasabay nito ang pagsabi na nakahanda ho ang Amerika na invoke ang Mutual Defense Treaty sa sandaling salakayan ng barko, eroplano at militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So eto na nga mga babayan, at sinabi nga ng Amerika na talagang kahanda nilang i-invoke ang Mutual Defense Treaty kung sakaling magkaroon po ng armed attack sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Yan po yung isa sa napakadelikadong pwedeng gawin ng China na talagang mag-uumpisa ng isang napakalaking digmaan o gulo. Itinuturing ho ni Biden sina President Ferdinand Marcos Jr. at maging si Japanese Prime Minister Fumio Kishida bilang mga kaibigan at partners na iisa nga itong mithiin ang pagpupursige na mapanatili ang kapayapaan. Samantala, stability at isang progresibong Indo-Pacific. Siniguro naman ng United States at Japan ang kanilang suporta dito sa Pilipinas, hindi lamang sa usapin ng defense at maritime cooperation, kundi maging sa pagtugon dito nga sa pagbabago ng klima at mapalago nga ang ekonomiya ng Pilipinas. Kapo na nga ako si Biden, Kishida at Pangulong Marcos na protektahan ito ngang Indo-Pacific region. Okay, so yan at sila'y nagkasundo mga kababayan na poprotektahan ang mga nangyayari diyan sa Indo-Pacific region at kasama na nga po diyan itong mga issues dito sa South China Sea at talagang kung magkakaroon ng konting gulo o sigalot talagang susuportahan tayo ng Amerika at ng Japan. Okay? Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at United States of America ay nilagdaan taong 1951 na nagsisilbing pundasyon yan para sa malapit na security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. So noong matagal na po yung panahon na yan, yung Mutual Defense Treaty na yan, mga kababayan, di ba? Kaugnay nito ay pinalalakas ganito sa pamamagitan niya ng 1998 Visiting Forces Agreements at ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa EDCA naman, pinapayagan ng mga US forces na magkaroon ng access sa Pilipinas sa pamamagitan niyan ng rotational basis para yan sa security cooperation exercises, joint and combined military training activities at humanitarian assistance, maging sa disaster relief activity. So napakalaking tulong po pala na itong mga EDCA na to at iba't ibang agreement na pinasok natin sa Amerika, mga babayan, hindi lang po sa security. Okay, so hindi lang po sa sandatahang lakas at meron din mga disaster assistance na pwede nilang gawin. So yun yung mga magagandang dulot po na itong mga EDCA sites at iba't ibang agreement na pinasok ng gobyerno natin dito sa Amerika. Ang itinanggi ng China na mayroon itong sleeper cells dito sa Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng naturang bansa kasunod nga ng mga ulat kaugnay sa umunoy mga Chinese firm na nagdi-disguise bilang American o European companies na nagre-recruit naman umano ng mga dati at aktibong mga Pilipinong sundalo sa pamamagitan niya ng social media. Sa isang statement, sinabi ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Jilin Peng na walang iba kundi fabrication lamang raw ang umunoy mga sleeper cells ng China sa Pilipinas. So paano natin sasabing fabricated lang kung meron mga ebidensya, 'di ba? At sabi nga ng AFP, merong iimbestigahan dahil merong mga nagbigay sa kanila ng mga screenshots, So paano natin sasabing fabricated lang tong mga to, 'di ba? At nung naiimbestigahan na nga sila, 'di ba? Nung nahuhuli na biglang shinut down yung di umano'y website, 'di ba?
Kasabay nito ay tila naging akusado daw ang naturang Chinese official na tila pinanghihimasukan pa raw ng ating bansa ang internal affairs nito sa kanilang bansa. Kaugnay nito ay tinawag Anong internal affairs, 'di ba? So ito ay para sa national security ng Pilipinas. So walang pinapasukang internal affairs, no? Walang pinanghihimasukang internal affairs, no? Ang ating gobyerno sa China. Bagkus ang tinututukan natin dito, no, is yung national security natin. Dahil dito sa atin may nire-recruit 'Di ba? Yung mga retired na mga AFP personnels, no? Maging yung mga active AFP personnels. 'Di ba? So hinahire, nire-recruit nila. So paano nang himasok tayo, no, do sa kanilang internal affairs, 'di ba? din niyang malicious speculations at groundless accusations laban sa China ang umunoy issue sa umunoy xenophobic sentiments sa Pilipinas. Dahil dito, umapila ngayon ang Chinese officials sa mga relevant parties sa Pilipinas na tutukan ang trend na ito, pakinggan ang tinig ng taong bayan sa parehong bansa at tigilan na rin ang umunoy pagpapakalat pa ng false narratives at anti-China sentiments. Nako, marami naman talagang anti-China na sa Pilipinas, no? Bakit dumami? No, ito ay dahil din po, no, doon sa kanilang mga ginagawa diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Yung kanilang ginagawang pangaharas, 'di ba? Yung kanilang ginagawang mga dangerous maneuver, 'di ba? Ang maganda lang kasi ngayon, mga babae, no, na ibabalita na ito. No, nakikita na natin 'to sa social media, no, sa mainstream media. Natututukan na 'to, nakikita na ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? So yun yung nagiging problema ng China ngayon. Hindi kagaya dati, no, halos sa walang balita, no, diyan sa West Philippine Sea. No, itinatago. Okay? So ngayon nakikita na, no, yung mga nangyayari diyan sa West Philippine Sea, nakikita na, no, yung mga ginagawa ng China diyan. Talaga namang delikado sila. Okay? So talaga nga nanginginig sila ngayon dahil nag-iisip sila, no, ng kanilang mga panibagong propaganda diyan. Iniit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi niya kailanman isinuko itong West Philippine Sea sa bansang China. Ayon kay dating Pangulong Duterte, walang naganap na gentleman's agreement sa pagitan nila ni Chinese President Xi Jinping hinggil yan nga sa pinag-aagawang teritoryo. Sinabi ho ng dating Pangulo na ang tanging naaalala lamang nito ito hong napag-usapan nila na tungkol naman sa tinatawag na status quo. Sa ilalim nito, hindi gagawa o napagkasunduan nila na hindi gagawa ng anumang hakbang ang Pilipinas, maging ito hong China na magdudulot naman ng tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang na ho rito, ito ang pagdadala nitong mga construction materials dyan sa may bahagi ng BRP Sierra Madre. So bakit siya pumayag, 'di ba? Doon sa usapan na 'yon, no, sa status quo na 'yon. 'Di ba? Kung alam niya mismo nung dating Pangulong Duterte na may karapatan tayong gawin yung mga bagay na 'yan. 'Di ba? So may karapatan na tayo, no, na i-renovate natin yung BRP Sierra Madre na 'yan. 'Di ba? So bakit tayo pumayag, no? Bakit pumayag yung nakaraang administrasyon doon sa ganung usapin, no? Doon sa ganung agreement, no, na status quo. 'Di ba? So yun yung isa nagiging problema diyan. Kung hindi man siya pumasok sa ibang agreement, no, makikita natin dito na meron pa ring agreement na kung saan pabor pa rin sa China. Okay, so kung hindi man natin gagawin, no, yung BRP Sierra Madre at hahayaan nating mabulok yan, parang pinamigay na rin natin yan, no, sa China. 'Di ba? So pag nabulok yan, that's the time na papasok na ngayon, no, yung China diyan sa lugar na yan ng Ayungin Shoal. 'Di ba? So diyan na sila manghihimasok, magtatayo na sila ng sarili nilang outpost diyan, no? So wala na. 'Di ba? Nawala na rin sa atin yung Ayungin Shoal. Kaya dapat, no, na gawin natin, i-renovate natin yung BRP Sierra Madre na yan. Sa kabila nito ay hinamon naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kasalukuyang Pangulo ng Bansa, walang iba si Ferdinand Marcos Jr. Na kumpunihin ito nga BRP Sierra Madre dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Kaugnay yan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea
Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Una rito ay nagpahayag nga ng pangamba itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinggil nga yan sa umano'y secret agreement ni Duterte at ng China. Aniya, magiging o makukumpormiso nito ang teritoryo ng Pilipinas maging ang sovereign rights ng bansa. Hinihintay na rin niya itong si China's Ambassador Wang Xilian naman na bumalik dito sa Pilipinas para pagpaliwanagin sa naturang usapin. Simula na Alright, no? So yan ang mga nagiging problema ngayon, mga babayan. Dahil umamin na mismo, no, yung China, na meron silang usapan, no, agreement, no, ito nga dating administrasyon, no, at ang China, na siya namang kinakagalit ngayon ng China, no, ginagamit nila ngayon. Dahil nga, hindi naman yung kinikilala ng administrasyong Marcos ngayon, di ba? So, hindi rin alam na administrasyong Marcos ngayon na may mga ganong usapan, no, sa pagitan ng nakaraang administrasyon at saka ng China, di ba? So yun yung nagiging problema. Dapat sinabi nila na meron palang mga ganong usapin. No, at ang isa pa rito, bakit sinabi na secret deal o secret agreement? Dahil wala man dokumento. Di ba? Walang mga documents na nagsasabi kung ano yung mga napag-usapan nila. No, at bibihira lang yung nakakala, may ilang tao lang at hindi pa ito inilabas, no, sa publiko. Di ba? Hanggang ngayon lang, no? Dahil sa kagustuhan ng mga supporters ng dating administrasyon na pabagsakin o may maiba to, no, dito sa Pangulong Bongbong Marcos, lumabas tong issue na to. Okay, so kayo, anong masasabi nyo dyan, mga babayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.